Una po sa ating mga balita, mas paigtingin pa ng Philippine National Police ang hakbang nito kontra fake news sa social media. Ito ay sa harap ng pagtaas umano ng mga insidente nito matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Iniimbestigahan na rin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga nagpapakalat ng fake news kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands upang harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court dahil sa umano'y madugong kampanya kontra droga. Napansin din ng PNP ang iba't ibang maling impormasyon at video na ipinakakalat sa social media. Kapag po may mga paggamit ng ICT sa pagpapalabas ng mga fake news na makikita po sa revised penal code, ito mataas po yung penalty. Lahat po yan, kasama po sa report na nilalaman po na isusumite ni Director ECG kay Director CIDG for his appropriate action, sir. Kabilang din sa fake news na iniimbestigahan ay ang mga humaharap na hindi naman umano talaga biktima ng sinasabing extrajudicial killings. At tunayan ay binigay na po nila sa Director ng CIDG na sinasabi po nila, doon sa report po sa binanggit ninyo, yung isang picture po doon na kumakalat ay insidente na nangyari nung last year lamang po. Ang palasyo nakipag-ugnayan na rin sa PNP at NBI para labanan ang mga maling impormasyon na naglilihis sa katotohanan. Pinag-aaralan din ang mga reklamo na maaaring isampa. Kitang-kita po ninyo, kahit po mismo si ES, dating ES Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsabling mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Samantala, aabot naman sa 58 rally ang namonitor ng PNP sa iba't ibang panig ng bansa mula nang arestuhin si Duterte na dinaluhan ng nasa 49,000 na individual. Patuloy na nakabantay ang PNP pero hindi naman daw kailangan na magtaas ng alerto. Sa ngayon po, since binawi na po yung heightened alert status po, is hindi po nangangamba ang PNP, patuloy mo po sa kanyang trabaho na peace and order po. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.